Valentine's Day is just around the corner. And as early as now, maybe some of us is they're planning to where to celebrate, what gifts yung ibibigay nila, or maybe kung ano yung damit o yung outfit na gagamitin nila for that special occasion. Siyempre, kailangan natin i-level up yan. Kaya tutulungan ko kayo na magbigay ng mga perfume recommendations na pwede nyo gamitin on this Valentine's Day. What's up mga katropa? Welcome back to another video. Kumusta po kayong lahat? At kagaya po ng sabi ko kanina sa intro, bibigay po ako ng mga perfume recommendations na pwede nyo gamitin this coming Valentine's Day. Actually, meron ako dito 10 perfumes na pwede kong i-recommend pa sa inyo. Siyempre, para i-level up natin yung ating forma, di ba? Hindi lang naman maganda yung pananamit ninyo, hindi lang kailangan yung maganda yung setup, at the same time, kailangan mag-amoy mabango din kayo. Diba? Especially kung ito yung first date ninyo, kailangan magbigay kayo ng lasting impression sa mga kadate. Okay? I hope ito po ay makatulong sa inyo para maging special o memorable yung inyong Valentine's Day. Okay? Ngayon, ito is in no particular order to mga katropa, wala dito yung top 1, top 10. Basta itong mga perfumes na to is ito yung sa tingin ko na magandang gamitin ng first perfume we have here from the house of Latapa. We have Latapa Bakhar. Yan. Alam natin na ito ay clone ng YSL EDP na isa ito sa magagandang blue fragrances. Especially kung ikaw yung madalas nang gumagamit ng Dior Sauvage o ng Bleu de Chanel na ginagawa mo siyang everyday scent tas medyo nagsasawa ka na at gusto mong maiba naman pero hindi nilalayo sa blue fragrances. Isa to sa magandang marirecommend ko pa sa inyo. Kasi ito, hindi lang ito typical na blue fragrances but also meron siyang tongkabi na nagpapasensual at nagpapasexy na amoy, and also meron itong vanilla na nagpapasweet, and also meron din itong ginger na nagkakaroon ng konting spiciness. Kaya maganda rin to. Hindi lang pang date but also pwede rin itong gawin pang araw-araw. Kaya kung ikaw ay gusto mo yung scent ng YSL EDP at medyo namamahalan ka, kasi typical tagang mahal talaga yun. Our first perfume na pwede mong gamitin for date night, we have here Latapa Bakhar. Next, we have here from the House of Haramain, we have here Detour Noir. Yan. Ito naman is a clone of Parfums de Marly Layton na isa rin sa mga magagandang niche perfume. Especially kung ikaw naman is yung nagsasawa na sa paggamit ng mga designer at gusto mong i-level up yung scent proper na ginagamit mo pero hindi ka pa ready na mag-spend ng sobrang mahal pa sa mga niche perfume. Ito, isa to sa magandang marirecommend sa inyo. Dahil ito, hindi lang to pang party kagaya ng JBG Ultra Male, but also maganda ito gamitin for date nights. Kasi ito naman is hindi lang napaka-manly na amoy niya, but also meron din tong apple, or just imagine like an apple pie na merong cinnamon on top. Kaya sweet and at the same time spicy yung amoy niya. So, since niche perfume ang ginagaya nito, expected din nyo na makakakuha talaga kayo or malaki yung chance na makakuha kayo ng attention gamit yung DNA ng Layton na nandito sa Detour Noir. Kasi very unique pero ang sarap ng amoy niya. Yung tipong hindi maamoy ng basta-basta o hindi maamoy kung kani-kani. Next mga katropa, punta tayo dito sa Paris Corner. We have here Emir Frenetic Delicious. Yan. Ito naman is a clone of Dior Feb Delicious. Galang kung tama yung pagkaka-pronounce ko, pakitama na lang po ako. Pero ito naman is one of the best din na gourmand scent. Sa opinion ko lang naman yung mga katropa. Kasi ito is may pagka-chocolate vibe but also medyo may pagka-konting powdery siya. Medyo for some people siguro baka maging kakaiba or weird yung combination pero it works. Kasi very unique siya eh. Meron din tong mga fruits na naaamoy ako dito. For me, parang best describe is like, smells like a fruit cake. Ganon. Kung ikaw yung tipo na mahilig sa mga gourmand, pero may konting touch of fruitiness na may pagka-konting powdery,
eto, magandang gamitin to. And, ang ganda ng presentation. Magnetic cap. Next mga katropa, ito is na-feature ko na to from my last video na isa sa mga most complimented perfumes ko. We have here from the House of Armap, we have Club New with Iconic. Na nabanggit ko na ito ay clone ng Bleu de Chanel EDP. So kung ikaw is hindi ka sanay o medyo natatapakan ka sa amoy ng Sauvage, eto, maganda tong gamitin. Hindi lang pang araw-araw, hindi lang pang office, but also pang date night. Kasi, ito is meron tong something na hindi ko alam kung ano meron talaga sa scent DNA ng Chanel. Even though napaka-generic nga, pero napaka-mass appealing pa rin at the same time. So, ito is merong grapefruit, tapos meron din siyang ambroxan, napaka-long lasting nito at napakalakas ng projection nito. So, kapag ikaw is medyo kahit malayo ka pa doon sa ka-date mo, pero in my experience, ang lakas ng projection nito, mapapansin ka kahit nasa malayo ka pala. Ganda ng performance nito. Malapit na malapit sa amoy ng Bleu de Chanel EDP. Next mga katropa, ito naman is an inspired perfume. So, locally made to, pero para sa akin, yung performance niya is parang na-meet na rin niya yung mga Middle Eastern perfumes. Kasi ang ganda ng performance niya, ang ganda ng scent niya, at yung longevity nito, maganda rin talaga. So, we have here from Symmetry Lab, we have here Stronger With You, Intensely. Ayan, based naman sa pangalan niya mga katropa, ang inspiration nito is from Stronger With You Intensely. Na para sa akin, borderline gourmand siya. Kasi hindi lang naman to masculine scent, but also meron siyang coffee note, tapos meron siyang vanilla at meron siyang chestnut. Kaya smells edible but masculine at the same time. So medyo flirty para sa akin yung amoy nito. At eto, advice ko lang, huwag nyo itong gagamitin sa mainit na lugar kasi it can be cloying. Alam mo, it can be less sweet siya. Kung gusto mong medyo magbago ng genre, kung sanay ka dun sa mga fresh scent at gusto mong mag-try ng something na sweet pero hindi nalalayo pa rin sa pagiging masculine, eto, pwede kang mag-start dito. So, kung gusto mo rin yung scent profile ng Stronger With You Intensely, eto, pwede kang mag-try sa Symmetry Lab. Next mga katropa, speaking of Stronger With You Intensely, at kung para sa'yo is medyo sweet or medyo light yun para sa'yo at gusto mong i-level up yung scent profile na yon, pero medyo namamahalang ka sa Stronger With You Absolutely, eto, meron tayong murang version nito. We have here from Fragrance World, we have Proud of You Absolute. Ayan, di ba sa bote pa lang, di ba? At sa kulay ng juice, obvious na ginagaya talaga niya yung Stronger With You Absolutely. Pero, in much affordable price. But, yung scent nito is hindi nalalayo din o medyo malapit din sa amoy ng Stronger With You Absolutely. Ito naman, ang combination na maamoy mo rito is rum, meron din siyang chestnut pa rin, at meron pa rin itong vanilla. So, sweet, boozy, at may pagka-slight pa rin na gourmand. Pero, yung rum na maamoy mo rito is hindi yung rum na intoxicating or yung harsh na masakit sa ilong. Yung rum nito is nagpapatulong para mas lalong mag-perform o mas lalong mag-boost yung amoy ng perfume na to. Kaya, kung gustong-gusto mo rin yung Strong With You Absolutely at medyo pricey pa siya para sa'yo, well, pricey naman talaga yon. At gusto mo ng mas murang version at medyo hindi nalalayo yung performance niya, dito ka sa Proud of You Absolutely. Next mga katropa, ito is nasama na rin to sa previous video ko na one of my most complimented perfumes. We have here from Fedora Scents Milano Lantini. Ayan. Which is ilang beses ko na sinasabi na ito ay clone ng Paco Rabanne 1 Million Lucky. Na despite na marami na naglalabas ng mga gourmand scent, pero in my opinion, isa pa ito sa maganda pa rin na gourmand na gamitin. Kasi ito ay hindi lang sweet, hindi lang masculine, pero ito ay well balanced. Kasi
hindi lang naman honey at hazelnut yung maamoy mo rito eh. At the same time, meron din itong mga fruity notes. Ang gandang gamitin, especially kapag nasa malamig kang lugar o nasa air condition ka. Ang ganda ng projection na ito, grabe. Gusto mo ng magandang copy talaga, dito ka sa Milano Cantina ng Pandora Scents. At sa mga katropa, another entry from Fragrance World, we have here Jacob Clubs. Ito naman is a clone of Lanoway de Lume Blue Electric na isa rin sa mga magandang entry level ng Lanoway de Lume sa Blue Fragrances. However, yun po ay na-discontinued na. Alam naman natin na isa sa mga magandang date fragrances ang Lanoway de Lume. However, pag sa performance, medyo sablay. Kaya talagang marami nagkagusto sa Blue Electric dahil yun ay para sa kanila is upgraded version na original na Lanoway de Lume. Pero mas nag-improve just because of meron siyang Blue DNA. So which is na-retain na meron dito sa Jacob Clubs. Para sa akin ito ay 90 to 95% similar sa Lanoway de Lume Blue Electric. Yung cardamom nito, the best pa rin. Sexy but masculine. Ito yung tipo na kahit amoy-amoy mo hindi nakakasawa. Para sa akin at the same time, ang ganda ng kanyang packaging. Very unique ng bottle. At meron itong kasamang deck of cards which is magandang pang collector's item. So, kung ikaw ay gusto mo yung amoy o yung scent DNA ng Lanoway de Lume Blue Electric pero nahihirapan ka na maghanap nun, eto, magandang copy ng scent na yun. Next mga katropa, one of my another most complimented perfumes for 2023, we have here from the House of Afnan, we have here Afnan 9 PM, which is magandang copy or magandang alternative for Jean Paul Gaultier Ultra Male na sinabi ko pa my previous video na ito ay aking party fragrance but also magandang gamitin for date nights kasi napaka-sensual, napaka-sexy ng amoy, sweet, lahat na sa pwede magustuhan ng babae sa isang perfume nandito na. Aside sa mura siya, performance-wise, maganda ito kasi isa ito sa mga beast mode. Magandang gamitin ito for date nights but strictly sa malalamig na setup or sa malalamig na lugar. Kasi kapag ito is ginamit sa mainit, it could be glowing talaga. Kasi mga katropa, para mabuo natin yung 10 perfumes, we have here from Pandora Scents again, we have Dream Catcher for Men. Ayan, based pa lang sa bottle, sa kulay ng juice, alam na natin kung ano yung kinakopy dito. This will be a clone of Dolce & Gabbana The What EDP. Alam natin na isa sa mga best na date fragrances for men. Yun lang din, kilala din yun sa medyo hindi kalakasan na performance, pero scent-wise, undisputable. Para sa akin kasi medyo may pagkakapareho siya doon sa scent ng Lanoway de Lume na yung cardamom niya, ang sarap sa amoy, napaka-sensual, napaka-sexy, napaka-manly at the same time. Hindi lang yung bote ang ginaya, pati performance nito hindi nalayo sa original na Dolce & Gabbana The One EDP. Gusto mo talaga yung amoy ng Dolce & Gabbana The One EDP, pero medyo namamahala ka doon. Dito ka na sa Pandora Scents. Okay mga katropa, so yun lang naman po yung aking mga 10 recommendation perfumes na pwede mong gamitin for this coming Valentine's Day. So, kung meron kang mga kakilala na naghahanap na perfume na gusto nilang gamitin sa date nila, pwede mong i-share itong video na to. And I hope ito po yung nakatulong po sa inyo. At maraming salamat sa pagtambay. Umabot ka hanggang dito sa dulo ng video na to. At kung ito pinagustuhan po ninyo, please give this video a big thumbs up, comment, and subscribe ka na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And don't forget yung bell notification na katabi nito para notify ka sa mga bagong uploads. At kung may mga social media, please do follow me sa Facebook, Instagram, at TikTok. Search lang po JNB221. So, I'll see you on the next video. Peace.